Mga kapatid, nung dumating o humantong ang taong 2020, ang taon pong ito ay kinikilala ng ilan bilang taon ng matinding depresyon. Maraming mga kumpanya, sara, maraming tao ang nawalan ng buhay, maraming tao ang may takot na mawala hindi lang ang kanilang buhay, kundi ang buhay ng kanila ring mga mahal. Ang pagdududa ay patuloy na gumagapang sa isipan ng bawat tao. At sa parehas na taon ng 2020, ang ekonomiya, hindi lamang ng bansang Pilipinas, kundi ng buong mundo ay patuloy na bumababa. At kasabay ng pagbaba ng ekonomiya ay ang pagdududa rin sa ating isipan kung magiging sapat ba ang mga bagay na mayroon tayo. How can we survive this tragic situation? Ito ang tanong na pumupukol sa ating isipan sa tuwing titingnan natin ang ating sitwasyon. Paano ako makakalagpas sa sitwasyon na kinalalagyan ko sa ngayon? At habang tinitingnan natin ang mga bagay na mayroon tayo, ay siya ring kaakibat ng realidad na hindi sapat ang mga bagay na hawak natin upang tustusan ang mga darating na kinabukasan ng ating buhay. Ang pagdududa ay naghari sa puso ng bawat tao. At habang ang ekonomiya ay patuloy na bumababa, ang mga rumor ng giyera ay patuloy na umiingay sa mga balita, ang presyo ng mga produkto ay patuloy na tumataas, ngunit ang salary ay patuloy na bumababa ang halaga, meron ba talagang pag-asa na para sa atin? Darating ba talaga sa punto ng probisyon? Mga kapatid, may isang tala sa Biblia kung saan ang mga disipulo ng ating Panginoong Yesus ay nakaranas ng parehas na problema. Noon po ang ating Panginoong Yesus ay pumunta sa Galilee, sinundan siya ng napakaraming mga tao. At sabi ng talata, ito ay nasa 5,000. At ang kanyang mga alagad ay dumating sa problema ng pag-iisip na paano namin matutustusan itong mga taong ito, paano natin sila mapapakain sa limitadong resources na meron tayo. And I would like to invite every one of us, let us open our Bible, buksan po natin ang ating mga Biblia, sa aklat po ng Juan, sa Gospel of John, chapter 6, verses 1 up to verse 13. Kung nariyan na po ang bawat isa, inaanyayahan ko po na sabayan ninyo ako sa pagbasa regardless of the version that you have. Sabi po ng John chapter 6, verse 1 to 13, sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is, the Sea of Tiberias. And a great crowd of people followed him because they saw the miraculous signs he had performed on the sick. Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover feast was near. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Philip answered him, 8 months' wages would not buy enough bread for each one to have a bite. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up, "Here is a boy with five small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many?" Jesus said, "Have the people sit down." There was plenty of grass in that place, and the men sat down, about 5,000 of them. Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had all had enough to eat, he said to his disciples, "Gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted." So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, sa umagang ito, kami ay lumalapit sa inyong trono ng may mapagpakumbabang puso. Inihiling po ng bawat isa sa amin na kami ay turuan ninyo at kami matuto sa inyong mga salita. Panginoon, mangusap ka. Ang inyong lingkod ay nakikinig. Dalangin at hiling ko na ang inyong boses ay umingay sa aming mga puso. Let your voice be heard, Panginoon, dahil ito lamang ang may kapasidad at kakayanan na baguhin kami sa aming kalagayan. Muli, ito po ang aking samot dalangin, ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. Amen at amen. Actually, mga kapatid, if you're going to remember, this is about the second time
I will preach this passage. No, kung meron pong ilan sa inyo na maaalala o matatandaan, last year ay napangaral ko na po ang talatang ito. This is the same text that was assigned to me, I think back no, October or September. Mga ganong time, no? At sa isip ng iba, madali na yan, napangaral mo na eh. But it's actually much more difficult to preach a passage the second time. Mas mahirap po na, para sa akin, na ipangaral ang isang talata sa pangalawang pagkakataon. Bakit? Kasi paano ko titingnan sa isa pang anggulo ang isang talatang ito? But you know what, brothers and sisters, one thing I have realized, every time that we will open the Bible, the Lord will speak to us. No? Sa tuwing titingnan natin ang kanyang mga salita, the Lord will open new revelations sa atin. At ngayon pong umagang ito, this is a fresh revelation. This is a new revelation na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ngayong umagang ito. Mga kapatid, ito pong narrative na ito ng John chapter 6 ay pagpapatuloy ng kwento mula sa John chapter 5. At ano po yung makikita natin sa John chapter 5? Sa John chapter 5 po, kung obserbahan natin at makikita, nagsimula po ito sa isang miracle na ginawa ng ating Panginoong Yesus kung saan pinagaling niya ang anak ng isang mayamang lalaki. At after ng pagpapagaling sa anak ng mayamang lalaki, ay ang pagpapagaling naman ng Diyos sa Bethesda. No? Yung healing sa Bethesda sa isang taong lumpo since birth. So according sa narrative, nag-open po ang verse 1 ng chapter 6, sabi dito, sometime after this. So ito po ay hint na immediately after performing miracles, ay nangyari itong event na ito. At according sa kwento, ang mga tao ay nagsisunuran sa ating Panginoong Yesus. Kaya ganun na lamang karami. Narinig nila yung rumors, narinig nila na ang Diyos ay nag-perform ng miracle. So gusto nilang makita, sino ba itong Jesus na ito na taga Nazareth, na nagpagaling ng mga may sakit at karamdaman? And actually, brothers and sisters, ito pong miracle, ito pong narrative of a miracle na pag-aaralan natin ngayong umagang ito, is the only miracle, ito lang po yung isang milagrong ginawa ng Diyos na makikita natin sa 4 na ebanghelyo, ng Matthew, Mark, Luke, and John. Ito lang po yung nag-iisang milagro na present dun sa 4 na ebanghelyo. So makikita natin yung vitality, yung importance ng passage na ito, na nakita ng 4 na ebanghelista na dapat nating ilagay ito. Dapat ito yung ilagay sa aking tala. Dahil no, mga kapatid, sa scholarship, kinikilala na ang ebanghelyo ni Marcos, ang Gospel of Mark, ang unang-unang nalimbag na gospel. And inamin naman ni Luke sa kanyang ebanghelyo na sabi niya, marami na ang gumawa. Ito ay isang paraan ko kung paano ko itatala ang naging buhay ni Jesus na taga Nazareth. So basically, may iba-iba silang purposes kung bakit nila sinulat ang ebanghelyo. Pero nagkaisa sila sa pagnanais na isama ang tala na ito. Isama itong miracle na ito ng Diyos. Dahil ito po ay magtutulak o maglilid sa further assertion na ibibigay ng Panginoong Yesus sa latter part ng chapter 6, kung saan babanggitin niya ang mga salitang, I am the bread of life. Nakita natin mga kapatid, ang unang milagro na ginawa ng Panginoon sa John is when He turned water into wine. Yun po ay makita natin sa John chapter 2. At ito naman pong sumunod na milagro sa John chapter 6 is He fed people with bread. So ito pong dalawang recreational miracle, wine and bread, ay yung dalawang elemento na ginagamit natin upang alalahanin ang naging buhay ng Panginoong Hesus sa mundong ito na siyang ginagawa natin every Lord's table. So ito pong 2 recreational miracles na ito ng ating Panginoong Hesus ay may mahalagang importansya para sa atin. At mga kapatid, meron tayong 7 milagrong makikita sa Ebanghelyo ni San Juan. Ano po yung relevance ng 7 sa Hebrew tradition? Ano po ba yung relevance ng 7 sa isip ng isang Hudyo o sa isip ng isang Israelita? Ang number 7 po o ang numerong 7 ay nagre-representa sa perfection. No? Kapag ginagamit po ang number 7 sa kaisipan ng isang Hebreo, sa kaisipan ng isang Hudyo, ito po ay tumutukoy sa perfection o pagka-perfecto. Kaya nga po pag binasa natin ang aklat ng Revelation, very relevant yung number 7. No? Meron mga 7 na binabanggit doon sa aklat ng Revelation dahil ang number 7 po ay nagre-reflect sa perfection. At ngayon nga mga kapatid, nais kong
dalhin ang bawat isa sa atin sa isang mahalagang aral na tinuturo sa atin ng talatang ito patungkol sa pagdududa ng ating mga puso. At ang study question po natin this morning is, what are the things that we can learn from the passage regarding God's provision over a doubting heart? Ano yung tinuturo ng mga talatang ito patungkol sa pagpo-provide ng Diyos sa kalagitnaan ng pagdududa ng ating mga puso? Ang unang punto po, ang unang bagay na nais kong tingnan natin ngayong umaga ay, when in doubt, God is testing our responses. Na kapag tayo po ay nasa pagdududa, ang Diyos ay sinusubok ang ating pagtugon sa Kanya. Sabi po, verse 6, noong tinanong ng Panginoong Yesus si Philip, he asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. So sabi po ng narrative, tinanong ng Panginoong Yesus ang kanyang alagad na si Philip upang subukin siya. Dahil sa kabila ng pagtatanong ng Panginoong Yesus, alam niya na yung bagay na gagawin niya. He already had in mind what he's going to do. And what Philip did, ano pong ginawa ni Philip? Ang ginawa ni Philip ay tinrato niya si Jesus na parang isang ordinaryong tao lamang, at siya ay naghanap ng isang ordinaryong paraan upang matugunan ang pangangailangan niya. Ang naging sagot ni Philip ay ito, 8 months wait would not buy enough bread for each one to have a bite. Nagtanong ang Panginoong Yesus kay Philip, at ang naging response ni Philip ay, Panginoon, kahit 8 buwan na pagtatrabaho ay hindi sapat upang mapakain ng mga taong ito. Come to think of it, brothers and sisters, the answer is in front of Philip. Ang sagot ay nasa harap niya na, ngunit tumingin pa siya sa mas maliliit na bagay. Pwede niyo sabihin, Panginoon, kung kakayanin mo, gagawin mo. But the answer of Philip is very negative. Panginoon, kahit 8 months tayong magtrabaho, tayong 12, kukulangin yun para pakainin itong 5,000 ito. And sometimes, we have that kind of response. Tinitingnan natin yung very limited resources na meron tayo. Mga kapatid, kung patuloy tayong mamumuhay sa ganyang klaseng pag-iisip, natitingnan lang lagi natin kung anong meron tayo, we will never live in peace. Dahil lahat ng bagay tayo ay maaaring maubos at mawala. Ang tanging bagay na kailangan natin ay ang Panginoong Yesus. Yun ang bagay na hindi nakita ni Philip. Pwede niya sabihin na, Panginoon, ikaw yan eh. Kaya mong gawin lahat. Come to think of it, after witnessing all of the miracles, ilang panahon na silang magkakasama, nakita nila na nagpagaling si Jesus ng mga may karamdaman at sakit. Nakita na nila eh. Nakita nila kung gaano ka makapangyarihan ng Panginoon. Pero, anong nangyari? In just a short period of testing, hindi niya na maalala kung gaano naging tapat ang Diyos. Hindi niya na naalala kung gaano makapangyarihan ng Panginoon. And sometimes we have that kind of tendencies. Ilang beses nang naging tapat ang Diyos sa buhay natin. Ilang beses niya nang ipinakita ang kanyang kapangyarihan, ngunit yung duda ay nangingibabaw pa rin sa puso natin. Bakit? Dahil mas tinitingnan natin yung bagay na mayroon tayo, na maaaring maubos at mawala. Hindi ang ating Panginoong Yesus. Sabi nga ng inawit natin, ngayon pa ba magdududa? Ang katapatan mo ay subok na. Ang katapatan ng Diyos ay subok na sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya walang panahon o oras upang tayo magduda sa Kanya. Sa ating pong mga pagdududa, mga kapatid, ang response na binabato ng ang response na binalabas ng ating mga bibig ay siyang nilalaman ng ating mga puso. Our tendency is to grumble. Ang kalimitang tendency natin whenever we are facing hardships in life is to grumble. Grumble against the people around us, grumble against God. At sa binabanggit natin, Panginoon, bakit naman ganito? Brother and sister, look at Jesus. Tingnan mo ang Panginoong Yesus, naging tapat siya sa buhay mo for how many years of your life. At hindi ngayon ang panahon para pagdudahan mo siya.
Minsan, tinatrato natin ang ating Panginoong Yesus na ordinaryong tao lang. At tayo ay pumupunta sa mga ordinaryong resources o ordinaryong provision na maaaring makita ng ating mga mata. Anong immediate response natin whenever we are in times of drought, whenever we are in times of, kakapusan? Anong una nating iniisip? Kailangan kong humanap ng trabaho. Nagre-revert agad tayo sa ordinary means. Nagre-revert agad tayo doon sa mga bagay na pwede nating gawin. Hindi tayo sumasandig sa mga bagay na pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin. When in doubt, brothers and sisters, God is testing our responses. Sinusubok ng Diyos kung paano tayong tutugon sa mga bagay na pinapadala niya. Sabi dito sa verse 6, He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Alam na ng Panginoon kung anong bagay ang gagawin niya sa buhay mo, kapatid. He's fully aware of your situation. Alam ng Panginoon ang mga bagay na dinadanas mo. At nais niyang magtiwala ka sa Kanya. Yun ang nais ng Diyos. Kung bakit niya tinanong si Philip, ay naghihintay siya ng isang sagot kay Philip na isang sagot na mayroong pananampalataya. Ngunit hindi yun yung binigay na sagot ni Philip. At madalas ganun yung sagot na binibigay natin sa bawat sitwasyon na pinapadala ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, hindi ito ang bagay na nais ng Diyos. Nais ng Panginoon na matuto tayong magtiwala sa Kanya. Kaya niya tayo dinadala sa mga ganitong klaseng sitwasyon ng ating buhay. If you are in doubt, God is testing you. Sinusubo ka ng Panginoon kung paano ka tutugon, kung paano ka magbibigay ng sagot sa sitwasyon na kinakaharap. So yun po yung unang bagay na tinuturo sa atin ng talata. When in doubt, God is testing our responses. Ikalawang bagay naman po na tinuturo ng Diyos sa ating maiksing pag-aaral ngayong umaga is that when in doubt, God uses the most unexpected for His provision. Sa panahon po ng pagdududa, ginagamit ng Diyos ang hindi natin ina-anticipate, hindi natin inaasahang provision. Hindi natin inaasahan na pwedeng gamitin pala ng Diyos yung bagay na yun. No? Sabi sa verse 9, nung sumagot si Andrew, sabi ni Andrew, no, here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish, but how far will they go among so many? Dito po sa verse 9 ay na-introduce ang isang bata, a boy. At ito pong boy na ito ay isang batang lalaki, no? Dahil po ang gamit na Greek word dito ay yung paidarion, which means young boy or little boy. So, yun po, isipin mo, you are in the midst of doubt, no? Nagdududa ka, and then suddenly, hindi mo alam kung paano mo papakainin yung 5,000 katao na naroroon sa lugar na yon. And then suddenly, a young man will appear with 5 loaves and 2 fish. Just look at the situation, no? Isang batang lalaki na mayroong 5 tinapay at 2 isda. Kahit anong gawin mo, hindi magkakasya yon sa 5,000 katao, kahit gakurot na piraso ng tinapay, hindi magkakasya upang pakainin yung 5,000 kataong ito. The provision present in this passage is ordinary. Yung provision na pinakita ng Diyos dito ay isang ordinaryong provision na hindi mo nga i-expect na, pwede ba yun? Pwede mong gamitin to ng Panginoon, itong bagay na ito? Ang barley loaf po, o ang tinapay na gawa sa barley, ay isa pong tinapay ng mahihirap during their time. No? Ito pong barley loaf is a common kind of bread, at ito pong tinapay na ito ay tinapay ng mahihirap o tinapay na pangmasa. Kung sa panahon natin, ano bang tinapay ang pangmasa? Pandesal. So para siyang ganon, para siyang pandesal. Kasi nga yung mga klase ng tinapay na mamahalin ay yung mga tinapay na hindi natin kayang banggitin. So aside dun sa reality na hindi afford ng budget natin na bilhin yung tinapay, hindi na rin talaga natin bibilhin kasi hindi naman natin mabanggit. Paano ba sasabihin sa nagtitinda na gusto kong bilhin tong tinapay na to? No? Hindi ko mabanggit. So yung barley loaf po, na dala ng batang ito ay isang pagkain ng isang mahirap.
At yung dalawang maliit na isda, according po sa ilang mga scholar at commentators, ito pong two small fish na ito ay pwedeng dinaing pa o yung dumaan sa proseso ng pagbibilad or pickled, possible na pickled, para tumagal. No, para tumagal siya kasi traveling yung bata posible na yung bata ay sumusunod talaga sa Panginoong Yesus. So nag-travel siya. At yung habang nagta-travel siya, baon niya yon, yung 5 tinapay na yon at 2 isda. So, tinan nyo yung bagay na meron. Tinan yung available provision sa kanya. Parang isipin mo, kaya ba to? Pwede ba to? Ito lang. Yun yung immediate response sa pwede mong iba to. Di ba? Ito lang, Lord. Kaya ba to? Ngunit mga kapatid, out of that ordinary provision is the extraordinary power of God displayed through this young boy. Isipin mo, isang bata ang ginamit ng Diyos para sa isang malaking milagrong gagawin niya sa buhay ng bawat isa. And tingnan din natin yung scarcity sa numbers. Hindi talaga magmamatch. 5,000 people maghahati-hati sa 5 tinapay at 2 isda. So yung naging response ni Andrew dito, sabi niya, kahit na meron tayo nito, kahit meron tayong 5 tinapay at 2 isda, hindi pa rin to sapat, Panginoon. So may doubt pa rin. Meron pa rin doubt sa puso ni Andrew when he presented the young boy. Pero, tingnan din natin yung puso ni Andrew sa narrative na ito. No? Yung puso ni Andrew na merong pagnanais na tulungan ng bawat taong naroon sa lugar na yun. Nagpresenta pa rin siya ng posibleng paraan na pwedeng gamitin o gawin upang ma-provide, mapunan yung pangangailangan. So, nakita niyo yung difference between the two? Si Philip, hindi gumawa ng paraan. Negative pa yung thinking, Lord, kahit magtrabaho tayo 8 buwan, hindi kaya yan. So, tinuldo ka na ni Philip yung sitwasyon. Pero si Andrew sabi niya, Lord, meron dito, bata. Meron siyang 5 tinapay, 2 isda. Kaso kulang to Kaya ba to, Lord? And I just want us to look for a few moments doon sa puso ng bata na ginamit ng Panginoon. Imagine, ang batang ito ay naglalakbay. Hindi natin alam kung ilang araw na. At ang tanging baon na mayroon siya ay 5 tinapay at 2 isda. Posibleng itong 5 tinapay at 2 isda na ito ay tira na lang sa haba ng kanyang paglalakbay. Ngunit yung puso ng bata na ipagamit yung bagay na mayroon siya para sa glorya ng Diyos ay hindi kayang tumbasan ng kahit anumang bagay na makikita natin sa mga talatang ito. Isang beses lang nabanggit ang batang ito sa kabuuan ng storya. Actually, sa kabuuan ng Biblia, isang beses lang nabanggit ang batang ito. Ngunit napakalaking gampanin ang kanyang tinubunan sa pamamagitan ng kanyang buhay. Come to think of it, that's the only thing you have. Yun na lang yung bagay na meron ka. Ngunit maluwag mong ipinagkaloob yun sa Panginoon para gamitin niya sa kanyang kalwalhatian. Baka kapatid, yun dapat ang puso na mayroon tayo sa harapan ng ating Diyos. What we have is enough to glorify God. Gaano man kaliit o kalaki ang bagay na mayroon ka, yan ay sapat kung ipapagamit mo sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya nga sinabi ng Panginoong Yesus, hayaan yung lumapit ang mga bata sa akin dahil ang paghahari ko ay nasa kanila. Sa paanong paraan, kita mo isang bata ay handang ipagamit ng kung anong mayroon siya para sa Diyos. Isipin mo, isang batang mahirap na mayroong limitadong bagay ay nagpagamit sa Diyos upang maluwalhati niya ang Panginoon. And how much more sa atin? We have more than dito sa taong ito. Meron tayong higit na kapasidad at kakayanan kaysa sa batang ito, ngunit hindi tayo nagpapagamit sa Diyos. Itong batang ito, kung anong mayroon siya, ibinigay niya. Dahil gusto niyang magbigay ng luwalhati sa Panginoon. How much more sa atin? Tayo na mayroong higit na kapasidad na mas gamitin ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Very little provision ang pinakita sa passage na ito, sa verse 9. Just a small amount of provision. Napakaliit.
And it seems impossible na mapunan yung malaking pangangailangan. Isipin mo, ang laki ng pangangailangan, ang liit ng probisyon. Kung titingnan mo sa pantaong kaisipan, yung bagay na present sa harap nila, kaya ba yon? Hindi mo rin masisi yung mga alaga during that time. Dahil kung ikaw siguro nandun din sa sitwasyon, yun din yung magiging response mo. Pwede mong isipin, bakit naman kasi naisipan pa ng Panginoong Hesus na pakainin tong mga taong to? Pwede naman pauwiin na lang namin sila at kumain sila sa kanilang bahay-bahay. Or, mas matalinong method na pwede nilang gawin, okay, mag-tithes and offering tayong lahat. Come to think of it, 5,000 people. O, kung G12 lang siguro si Jesus, ang yaman ng mga disciples, no? 5,000 katao, sabi mo, magbigay kayong lahat, pagpapalain kayo ng Diyos. Kung 5,000 kataong yon nagbigay lahat, maaaring sumapat yung kanilang pangangailangan. Kung prosperity gospel lang ang tinuturo ng Panginoong Hesus. Tingnan mo kapatid, the difference between Christianity from before and the Christianity from now. Christianity from before, ang Panginoong Hesus pa ang nagbibigay sa mga tao sa tuwing lalapit sila. Pero ngayon baliktad na, ikaw ang magbibigay. Yung mga tao yung magbibigay sa Brothers and sisters, hindi ko sinasabing mali ang magbigay. Ang mali ay ang tinuturo nitong mga iglesyang ito sa kung paano tayo dapat na magbigay. Hindi kailanman mali ang magbigay sa Panginoong Hesus, mga kapatid. Amin po ba? Hindi kailanman mali ang magbigay. Pero ang mali ay ang kung paano nila tinuturo ang pagbibigay. Mayroong tamang pagbibigay at maling pagbibigay. Kasi isipin mo, no, sa mga modern churches, sino ba talaga nagpa-prosper? Yung pastor. Yung pastor na nambobola. Come to think of it, kung yun yung naging realization ng mga apostol during that time, Lord, bakit hindi natin sila hingian ng parte? Bakit hindi sila mag-ambag-ambagan? Para matustusan yung pangangailangan nila. And actually, brothers and sisters, there is a skeptical criticism against this biblical narrative. Meron pong isang, sabihin natin, kritisismo mula sa mga liberal na scholar, no, meron po tayong mga liberal scholars na nagsasabing, hindi talaga nangyari itong miracle na ito. Hindi talaga pinadami ng Diyos yung tinapay at isda. Ang ginawa daw ng mga tao, nung nakita nila yung bata na nagpresenta ng 5 tinapay at 2 isda, yung mga tao na bagbag yung damdamin nila at nagdala na rin sila. Nagbigay sila, kaya dumami. Yun yung kanilang criticism. But brothers and sisters, hindi yun yung kaso, hindi yun yung tinuturo ng narrative na ito. Totoo ang milagro ng Diyos. Hindi pwedeng mangyari na lumapit nga sila kay Jesus dahil may pangangailangan sila eh. Meron silang gustong makuha. At most probably, wala talaga silang dala-dala nung pumunta sila dahil isang bata lang yung nagpresenta eh. Kasi kung talagang meron yung lahat, unang-una pa lang nagbigay na sila. Nakita ng Panginoong Hesus, mga kapatid, yung pangangailangan ng mga tao. Nakita natin doon yung damdamin ng Panginoon sa mga taong lumalapit sa Kanya. Brothers and sisters, I know na sa ating paglapit sa Panginoong Hesus ngayong umagang ito, meron tayong mga pangangailangan sa ating puso't isipan. At kadikit ng ating mga pangangailangan ay ang pagdududa. Kung talaga bang tutugunan ng Diyos itong mga bagay na kinakaharap natin sa kasalukuyan. But brothers and sisters, just cleave and hold to the promises of God that He will never leave us nor forsake us. Kung paano niyang pinakain ng 5,000 kataong ito, ganun niya rin tutugunan ng mga pangangailangan na mayroon tayo. Dahil ang Panginoon ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Ikatlong bagay at huling punto na itinuturo sa atin ng mga talata is that when in doubt, God will prove that we are wrong. Na sa ating mga pagdududa, papatunayan ng Panginoon na mali yung mga pagdududa natin. Sabi ng verse 12 up to verse 13, when they all had enough to eat, He said to His disciples, gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted. So they gathered them and filled 12 baskets with pieces of 5 barley loaves left over by those who had eaten. So isipin ninyo, after magpasalamat ng Diyos, minultiply niya yung numbers nung 5 tinapay at 2 isda.
meron pang natira para sa 5,000 katao. Nakita ninyo kung paanong binura ng Panginoong Yesus ang pagdududa sa puso ng kanyang mga alagad noong panahong ito? Kung paanong nagsimula ang kwento sa pagsasabi ni Philip na, Lord, wala tayong enough na resources. Sa pagtatapos nito na inipon pa nila yung tira doon sa naging provision ng Panginoon. Brothers and sisters, God's provision is more than enough. Ang kaloob ng Diyos ay higit na o sapat na at higit pa sa ating mga pangangailangan. The people were filled and they stood as witnesses to the truth of the miracle. Nabusog yung mga tao at lahat sila ay saksi sa kapangyarihan ng Panginoong Yesus na ipinamalas niya sa kanilang mga buhay. So, most probably, itong mga taong ito, sa kanilang paglapit sa Panginoong Yesus, gaya nga ng nabanggit natin kanina, meron silang pangangailangan. And most probably, one of their needs is, they are hungry. Sila ay nagugutom at kailangan nila ng provision. At tinugon ng Panginoon ang pangangailangan na ito. Binusog sila ng Diyos at sila ay nagsilbing saksi sa katotohanan ng kanyang kapangyarihan. Tingnan natin, nakita nyo ba? Na-recognize nyo yung multiplication, kung paanong minultiply ng Diyos yung limited resources na meron sila. Mula sa maliit na resources ay pinalaki ng Diyos. It all started with a doubt and it ended with abundance. Ito ay nagsimula sa pagdududa at nagwakas sa kasaganaan. Pinatunayan ng Panginoong Yesus na mali ang pagdududang mayroon kayo sa isip niyo. Pinatunayan ng Panginoon na mayroong maliit na pananampalataya ang kanyang mga alagad. Sa pag-iisip nila na hindi kaya to eh. Very limited yung meron tayo. Pinatunayan ng Panginoon na from nothing, I can make something. Na mula sa kawalan, ay kaya kong gumawa ng malalaking bagay. Mga kapatid, yun ang baunin nating realidad sa ating paglakad, sa ating pamumuhay. Na sa ating kawalan, ay kayang gumawa ng Diyos ng mga makakapangyarihang bagay sa pamamagitan ng ating buhay. If we will just believe in Him. Maniwala lang tayo sa Kanya, gaya ng bata na inialay ang bagay na mayroon siya upang magamit sa kalwalhatian ng Panginoon. If we will only believe, maniwala lang tayo mga kapatid, at gagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Kumikilos ang Panginoon, hindi siya kailanman huminto at patuloy siyang kikilos sa ating mga buhay. Look at the little provisions that you have. Tingnan mo yung sa paningin mo ay maliit na provision, ginagamit yan ng Diyos. Ginagamit yan ng Panginoon. And that is a major blessing in your life. Maliit man sa paningin natin, ngunit malaking pagpapala ang kiakibat nito sa buhay ng iba. And what I want to give this morning as a challenge for every one of us, nais ko pong iwang hamon sa atin ngayong umagang ito, is that we should look at Jesus. Ang hamon po ng talata sa ating umaga is to look at Jesus. Tingnan mo ang Panginoong Yesus. Tumingin ka sa Diyos sa anumang sitwasyon ng buhay mo. Dahil tingnan nyo mga kapatid, si Philip, nung tinanong siya ng Panginoon, anong gagawin natin? Hindi siya tumingin sa Panginoong Yesus. Kanino siya tumingin? Sa mga bagay, sa mga resources na meron siya. Si Andrew ay ganun din. Tumingin din siya sa outside resources na pwede niyang pagpunan. Ngunit hindi siya tumingin sa ating Panginoong Yesus. Brothers and sisters, let us look at Jesus. Tingnan natin ang Panginoong Yesus. Tingnan natin ang Panginoong Yesus na siyang lumalang ng langit at ng lupa. Tingnan natin ang Panginoong Yesus na siyang nag-alay ng kanyang buhay, ang kanyang mga sugat sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang kamatayan na ibinigay para sa atin, ang kanyang kamatayan na nagbigay sa atin ng buhay. Tingnan natin si Jesus. Tingnan natin ang kanyang kapangyarihan kung paano siyang kumikilos sa buhay ng bawat isa. Tingnan natin si Jesus dahil siya ang karapat-dapat nating tingnan. Tingnan natin si Jesus
kung paano siyang nabuhay na muli mula sa kanyang hukay. Tingnan natin si Jesus at kung paano siyang babalik muli, tangan ng mga ulap sa kalangitan upang magbigay ng kapayapaan sa bawat isa. Tingnan natin si Jesus at kung paano niyang pupunasan ng luha sa ating mga mata. Tingnan natin si Jesus kung paano niyang pupunan ang ating mga pangangailangan. Tingnan natin si Jesus at ang kanyang kapangyarihan. Sabi ng mga talata sa Juan chapter 6 verse 51 at John chapter 4 verse 14, sabi ni Jesus, I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And in John chapter 4 verse 14, but whoever drinks the water I give him, he will never thirst. Brothers and sisters, let us look at Jesus, the water and the bread of life, and we will never go hungry and thirsty again. He is all that we need. Ang Panginoong Yesus ang ating tanging kailangan. We are looking for bread. We are looking for physical bread. Naghahanap tayo ng tinapay na pupuno sa ating pisikal na kagutuman, ngunit pinagkalooban niya tayo ng tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Binigyang lunas niya, hindi lamang ang ating pisikal na gutom, binigyang lunas niya ang ating espiritual na problema. Binigyang lunas niya, hindi lamang ang ating pisikal na uhaw, binigyang lunas niya at binigyan niya tayo ng kaligtasan. At ang probisyon ng Diyos sa atin ay higit pa sa ating inaasahan. Just look at Jesus. We will never go hungry and thirsty again. Tingnan natin ang Panginoong Yesus at hindi na tayo muling mauuhaw at magugutom pa. Dahil siya ang ating tanging kasapatan. And just to conclude our study for this morning, I just want to share a story about 3 months ago. Isang kwento na nangyari 3 buwan mula sa ngayon sa bansang Syria. Ito po ay kwento ng huling Kristiyanong pinatay o namatay sa bansang Syria. Meron pong isang 84-year-old Syrian man, meron pong isang matandang lalaki sa bansang Syria na sa kabila ng paglikas ng maraming mga tao ay nagpaiwan. So, meron ng rescue para sa kanila. Lumikas na kayo. Ngunit itong 84-year-old, itong matandang taong ito ay nagpaiwan. Bakit? Nagpaiwan siya upang alagaan ng isang batang may sakit. Nagpaiwan siya para alagaan ng isang batang may sakit. At dahil dito sa bagay na ginawa niya, dahil pinili niyang magpaiwan upang alagaan itong batang ito, he died because of that act. Namatay itong matandang lalaking ito dahil sa bagay na iyon. Just pause for a minute and look at the situation. Kung ikaw yung bata at nalaman mo na merong isang taong nagstay para sa'yo, merong isang taong nanatili para alagaan ka, at yung pagstay niya na yon ay nag-cause para sa buhay niya, ang laking kaginhawaan sa pakiramdam, tama. Na maisip mo yung realidad na sa kabila ng hirap ng sitwasyon, ikaw ay may sakit, merong isang tao na nanatili para sa'yo. What great comfort! Anong great comfort ang pwede nating makamtan mula sa bagay na iyon? Ngunit, sa kabila ng comfort na pwede nating makita dun sa storya, ay yung pagdududa. Pagdududa sa paanong paraan. Pagdududa na maaaring itong taong itong nananatili sa iyo sa ngayon, itong taong nandiyan para sa iyo, at any point of time, pwedeng mawala. Tama po ba? Ang taong sinasandigan mo para sa pag-asa ay maaaring mawala sa iyo sa anumang oras at panahon. Ngunit papaano kung ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, may lalang ng langit at ng lupa, ang Diyos na naglaan ng kanyang buhay para sa atin. Ang Diyos na nagpapanatili ng lahat ng bagay. Ang siyang nanatili sa ating tabi. Higit na comfort ang maaari nating maramdaman. Dahil alam natin, di niya tayo iiwan kailanman.
He gave us a promise that He will never leave us nor forsake us. Baunin natin ang mga salitang yun ng ating Panginoong Yesus sa ating paglakad sa ating buhay. Let us remove all the doubts in our hearts. Alisin natin ang lahat ng pagdududa. Tumingin tayo sa ating Panginoong Yesus at pagmasdan natin kung paano siyang magkakaloob sa kalagitnaan ng ating mga pagdududa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na siyang nagbibigay ng buhay sa amin. Hiling ko, O Diyos, na sa kalagitnaan ng aming mga pagdududa ay ipagkaloob mo ang katagumpayan sa amin na inyong mga anak. Sa maliliit na bagay na mayroon kami, kumilos ka. At ito po ay gamitin ninyo para sa kaluluwalhati ninyo, O Diyos. Ang lahat po ng papuri, parangal at pagsamba ay tanging sa inyo namin itinataas at inilalapit. Muli, salamat po sa buhay ng mga kapatid na naririto. Tinataas ko ang kanilang mga pangangailangan at ang kanilang buhay tanging sa inyo lamang, O Diyos. Amen. Amen.